Bakit mas maganda ang investing kaysa sa pagtatabi lang ng pera sa bangko? Akala mo ba yayaman ka sa pag-iipon lang ng pera sa bangko? Ang totoo, habang iniipon mo ang pera mo, unti-unti itong kinakain ng tinatawag na inflation at baka hindi mo pa namamalayan. Alam mo ba na ang pagtatabi ng pera sa bangko ay hindi sapat para makamit mo ang iyong financial freedom? Akala ng iba, pag maraming ipon, yayaman sila, pero hindi ganun kasimple. Mas maganda ang investing kaysa sa simpleng pag-iipon. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Okay, linawin muna natin. Ano nga ba ang pag-iipon? Simple lang, pag nag-iipon ka, iniipon mo lang ang pera mo sa alkansya o sa bangko. Madali mo siyang makukuha kapag kailangan mo. Pero may problema. Kapag naglagay ka ng pera sa bangko, may interest nga, pero sobrang baba. Madalas 0.10% to 0.50% lang per year. Halimbawa, may 10,000 pesos ka. Ang interest mo after isang taon, mga 10 pesos lang. Nalulugi sa inflation. Alam mo ba na tumataas ang presyo ng bilihin taon-taon? Kung dati, 50 pesos lang ang isang fast food meal, ngayon halos 100 pesos na. Ibig sabihin, kahit marami kang ipon, lumiliit ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong palaguin ang pera mo, investing ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit mas okay mag-invest kaysa mag-ipon lang. Mas mataas ang kita sa investments tulad ng stocks, mutual funds, at UITFs, pwedeng 5% to 10% per year ang kita mo. Minsan mas mataas pa. Halimbawa, pag nag-invest ka ng 10,000 pesos sa stocks, after 10 years, pwedeng maging 20,000 pesos to 30,000 pesos. Mas malaki kaysa sa interest ng bangko. Protektado ka laban sa inflation. Dahil mas mabilis lumago ang pera mo sa investments, hindi ka talo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang 100,000 pesos mo ngayon, pwedeng 200,000 pesos in the future kung ilalagay mo sa tamang investment. Mas malaki ang future wealth mo. Ang mga mayayaman hindi lang nag-iipon, nag-i-invest sila. Kung gusto mong magkaroon ng financial freedom, mas okay na ilagay ang pera mo sa investments na lumalago. Ngayon, baka iniisip mo, saan ba pwedeng mag-invest? Ito ang 3 madaling investment options para sa mga beginners. Stocks. Pwede kang bumili ng shares ng Jollibee, SM, Ayala, at iba pang malalaking kumpanya gamit ang online brokers, tulad ng COL Financial at First Metrosec, UITFs, and mutual funds. Kung ayaw mong mamili ng stocks, subukan ang UITFs o mutual funds kung saan experts ang mag-handle ng investment mo. Pwede ka magsimula sa BDO, BPI, PNB at iba pang bangko, G-Invest and Bonds. Kung gusto mo ng pinakamadaling paraan, subukan ang G-Invest sa GCash o government bonds kung saan mas ligtas at steady ang kita mo. Okay, ngayon na alam mo na kung bakit mas maganda ang investing kaysa mag-ipon lang, anong gagawin mo? Simulan. Kahit maliit, walang malaking investment na hindi nagsimula sa maliit. Kahit 1,000 pesos lang, pwede ka nang magsimula. Mag-aral at mag-research. Bago mag-invest, intindihin mo muna ang pinapasok mo. Panoorin ang iba ko pang videos para sa beginner-friendly investing tips. Maging consistent. Hindi one-time, big-time ang investing. Gawing habit ang pag-invest kahit buwan-buwan. Dito nagsisimula ang financial freedom. Ngayon alam mo na, mas okay mag-invest kaysa mag-ipon lang sa bangko. Para lumago ang pera mo, huwag lang magtabi ng pera, palaguin ito. Pumili ng tamang investment tulad ng stocks, UITFs o bonds. Magsimula kahit maliit at gawin itong habit. Handa ka na bang simulan ang investing journey mo? Comment invest sa baba para malaman ko. Kung may tanong ka o kaya naman may susuggest kang investment tips, i-comment mo lang. At kung gusto mo ng more investing tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa next video.